I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload videos. Ayan, siyempre, matutuwa na tayong lahat. Except lang po yung anti-Marcos. Siyempre, alam nyo naman, pag mayroong magandang balita or, achievement ang Marcos administration, kumbaga, deadma, patay mali, kasi hindi nila tanggap. But anyway, ito po ang pinaka-latest updates natin. Maganda ito guys. Bakit? Ikumpara nyo naman sa last admin, ang layo, di ba? Sabi po dito guys, no? Shoutout sa mga Marcos Lily supporters, Filipino and OFW, April 20, 2026. Sabi po dito, no, ng Abante News Online. Sabi dito, inuulat ang Philippines ng Philippine National Police nitong Huwebes ang pagbaba ng kaso ng, alam nyo na, ang murder, homicide, physical injuries, at yun, panggagahasa. Kasunod ang implementasyon ng SAFAR, Cities Initiative sa Metro Manila. Oh, di ba? Kung ikumpara mo naman guys sa nakaraan, ang layo, di ba? Alam po natin, nakulong ang dating Pangulo dahil sa, alam nyo na, anong dahilan? Crimes against humanity. Di ba guys? Yan ang magandang balita ngayon. Ayan basahin nyo. Mismo galing sa PNP po yan. Kaya sa ating mga kababayan, masasabi natin safe ang bansa natin. Hindi delikado. Bakit? Yan pa lang bumaba ang crime rate dito sa bansa natin. Di ba kayo natutuwa niyan? Siyempre matutuwa tayo. So ibig sabihin, magaling lang talaga mamuno si Pangulong Marcos Jr. Alam niya paano ang paano ang magiging strategiya nila para maiwasan itong mga nakalagay sa screen natin. Pagpatay, ayan, iba't ibang klaseng issue sa nakarumal-dumal, di ba? Kasi kahit sabihin mo may mga kasalanan mga yan, dapat idaan din sa due process. Ika nga, litisin sila. Pero kung talagang akto naman, talaga na gumawa sila ng kalukuhan, o katuloy ng pagpatay, akto na. Hindi na kailangan imbestigahin, diretso kulong na yan. So ito po ang pinaka good news para sa lahat dahil nakikita po natin ang bansa natin kahit papano ay bumaba ang crime rate. Di tulad ng mga nakaraan, may nanawawalang sabungero, 30 plus, or ang dami pa, mga EJK na yan. Yan, ang mga nakaraan admin. Pero dito, masasabi po siguro natin, everyday naman may namamatay, may pinanganak. Kumbaga kaakibat na po ng mundo yan, ng human being, katulad natin. Na mayroong mawawala, mayroong isinilang, di ba? Pero yung iba kasi maagang nawala kasi masyado silang abusado sa kanilang mga sarili. Wala silang kontrol na gumawa ng kasamaan. Kaya madali ang buhay nila. Kaya bata pa sila pero maaga silang natsugi na dido. Di ba mga kababayan? Pero kung inalagaan mo yung sarili mo, ayaw mo i-involve sa mga masasamang gawain, for sure, long life ang matatamo mo. Diba? Ganun lang naman kasimple po yan. So, this is good news talaga. Hindi lang yan guys. Ito po yung mga kababayan. Ito pa, yung sinabi ng PNP. Safer Cities Initiative delivers crimes downturn. PNP sustains stronger Republic Order drive. The Philippine National Police, PNP, continues to sustain the gains of its Safer Cities Initiative in line with the PNP focus agenda under the enhanced Imagining Police Operations supporting the directive of the President Ferdinand R. Marcos Jr. and SIG Juanito Victor C. Remulla to strengthen public safety, improve law enforcement, visibility, and ensure safer and more disciplined communities across the country. You see, mga kababayan, ang layo po ng diferensya nung panahon ni Digong at sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. ngayon. Diba? Nakikita nyo ba? Pag may operation ang ating autoridad, pagdating sa bypass operation, may namamatay ba? Wala. Kung mayroon man, bilang lang sa kamay. Unless, 'di ba? Unless lang kung lalaban po yung subject, 'di ba?
based on a comparative monitoring from the March 28 to April 5, 2026 pre-implementation period and April 6 to April 14, 2026 post-implementation period. The PNP recorded notable decline and focus crime against persons, reflecting the continued effect of intensifying police visibility and strict enforcement operation. Kasi maganda guys ang pamamalakad po ng Pangulong Marcos Jr. Sabi ko nga, 'di ba? Ang mga 'yan, pulihin mo lang sila. Hindi mo na kailangan na kitilin na parang aso na lang katulad nung napanahon ni Digong. Ikulong, 'di ba? Suriin mabuti kung talaga involved o wala. Tapos siyempre una-una, pag akto naman talaga na gumawa ng kalukuhan, di ikulong. Ganun lang naman yun, guys. No? Kumbaga tayo mga mamayang Pilipino, sa totoo lang. No? Mayroon tayong pusong mamon. Kayo ba, pag nakita nyo yung isang tao, kahit sabihin mo, tinaas na yung kamay, tapos tutukan mo ng baril. Di ba guys, nakakaawa din naman. Di ba? Di ikulong mo na lang. Murder cases drop, ayan from 91 to 82. You see, unlucky. Unlucky. Ang binaba, down by 9 incidents or 99.8%. Homicide decrease from 28 to 17. See? Homicide decrease from 28. Tapos ngayon naging 17 na lang. A reduction of 11 cases of 39.3%. Physical injury cases went down from 132 to 102. And drop of 30 incidents or 22.7%. Rape cases also declined from 96 to 74, or decrease of 22 incidents equivalent to 22.9%. Saan kayo makakita niyan? So, ibig lang sabihin yan is, magaling talaga mamuno ang kasalukuyang administrasyon. Parang bumabalik na rin ang tiwala ng mga taong bayan sa mga kapulisan. Mga pulis ngayon, very sila guys napakagaling ang kanilang mga aksyon. Talagang makikita nyo naman sa mga videos natin, lalo na po sa mga smuggle ng mga produkto, kung mga kontrabando, ay nako, talaga naman milyon, bilyon, kahit saan part ng Pilipinas, talaga makikita mo sila. Nagtatrabaho silang ng mabuti. Kaya naman, mga kababayan, kasi pag ganyan na talaga nagtatrabaho ka, ginagawa mo yung tungkulin mo bilang isang pulis, laging may award yan. 'Di ba? Dapat lang naman mabigyan sila ng award talaga. Popromote sila sa mga rangko nila. Ganun lang 'yun Kasi nagtatrabaho sila ng maayos. Ayun naman talaga ang reward para sa kanila. Tumataas ang rangko nila dahil sa kanilang performance, 'di ba? Yun lang naman yun. Kaya nga nakikita ko lagi nagbibigay ng award talaga, nagpo-promote yung iba. Kasi nga, nakikita ng Pangulo na nagtatrabaho sila ng maayos. PNP Chief Police General Jose Melencio C. Natrates Jr. said, the sustained decline reflects consistent field operasyon ng community cooperation. Makikita po natin na tuloy-tuloy ang epekto ng ating presensya sa mga lansangan kapag ramdam ng publiko ang pulis, mas mabawasan ang oportunidad para sa krimen. He said, yes, under the leadership of PNP Chief Nartates, kita nyo naman, di ba? Even dati si General Torre, talaga naman. Ngayon, itinuloy. Ayan. Siyempre, sa gabay po ng DILG Secretary Remulla, tingnan nyo naman. Siyempre, yung mga anti-Marcos, kahit magandang balita, ginagawa nilang mali. Di ba? Patay mali mga yan Kung sasabihin natin na, nakikita si PBBM, pero yung poon nila, hindi nila nakikita. Na mas brutal ang ginawa nung panahon na yon, di ba? Kaya nga nakulong In line with the Safer Cities Initiative, the National Capital Regions Police Office, NCRPO, recorded a total of 6,332 cases as of April 15, 2026. The Quezon City Police District posted the highest with 1,593, followed by the Southern Police District with 1,450, the Northern Police District with 1,469, the Eastern Police District with the 956, and the Manila Police District with 864. You see?
mga kababayan? Sabi ni Sara Duterte, walang nagawa ang Marcos administration. Ano to? Sadyang magaling lang talaga mamuno si PBBM. Hindi po ikaila yun. Sira ulo na lang yung tao kung sasabihin niya, walang nagawa. Ganun lang yun. Inggit lang yan. Out of the total cases, 2,843 were fined. 112 were charged. While 3,377 were warned and released. The most common violation were drinking and smoking in public places with 1,558 cases, followed by the minors violating curfew hours with 438 cases roaming without shirts with 199 cases, and the karaoke use beyond allowed hours with 46 cases, while other violation accounted for 4,091 cases. O see, ito pagdidisiplina rin naman talaga, di ba? Hindi, ibig sabihin, disiplina, lalo na ito yung mga tao na ito, nandyan sa kalye, nakipag-inuman, ang lakas ng karaoke, kumakanta pa, di ba? Tapos nakahubad, yan po ang isa sa pinagbawal ngayon. Bawal kumanta sa gilid ng kalsada. Kung gusto nyo kumanta, mag-video doon kayo sa loob ng bahay nyo. Di ba mga kababayan? Tama naman yun. Ang laki kayang binaba ng crime rate sa bansa sa panahon ni PBBM. Bakit nasabi ko? Bakit? Sa war on drugs niya, mayroon ba? Kasing tulad ni dating Pangulong Digong, siyempre wala. 'Di ba? Kaya sabi ko, 'di ba, kung mayroon naman is bilang lang po sa kamay 'yun. Kasi very common naman talaga, araw-araw mayroon mga nangyayaring krimen, araw-araw na may pinanganak. Kaakibat ng mundong ito, guys. Not only Philippines but all over the world naman. Mas brutal pa nga sa kanila tayo, magaling yung presidente. 'Di ba? The PNP further assured that intensified police visibility checkpoint operation and community engagement will be sustained to maintain the downward trend in crime and strengthening deterrence against lawlessness. Nationwide, the PNP also reiterated its appeal for the public cooperation and compliance with local ordinances, stressing the sustained discipline and shared responsibility sa RK to serve communities in line with the vision of the bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Correct. Kaya saludo tayo mga kababayan sa ating mga autoridad, PNP, lahat. Yung hanay ng ating ka-autoridad. Siyempre, under the Marcos administration, congratulations, and of course, sa ating mahal na Pangulo. Siya po ang Commander-in-Chief Kaya, credit po yan sa kanilang lahat. 'Di ba? Kaya, ayun, mga kababayan, ito hanggang dyan lang. So, yun guys, ang aking pinaka-latest updates. Maraming salamat sa inyong watching. Follow me and likes. See you again on my next upload. Bye-bye and babus. God bless Philippines. Bye everyone.